takot sila kay Colonel La Chica. Yan talaga ang totoong dahilan kung bakit ayaw nilang ipatawag mga kababayan etong implementor ng confidential fund, DVP Sara. Di ba kung tinatanong sila mga kababayan itong prosecution, ang sabi nila, pag-aaralan pa namin. As good as no na yan mga kababayan dahil ayon sa political analyst, double-edged sword yan mga kababayan Etong sila Chica. Bagamat pwede nilang gisahin mga kababayan, pwede rin silang masaksak nila Chica sa lalamunan. At masira ang kanilang naratibo mga kababayan. Dahil so far, ang kanilang taktika ngayon, ang kanilang binabanatan mga kababayan, ay etong mga hindi implementor ng confidential fund. Para wala silang masagot mga kababayan at gusto nilang ipakita sa publiko, ayan na, hindi na nila masagot. Dahil first of all, wala silang alam doon mga kababayan sa implementation. Pero kung sila Chica ang kanilang iimbitahan, mawawasak ang kanilang propaganda mga kababayan. At kung hindi nila tatawagin sila Chica, isa lang ang sigurado, mananatiling walang napatunayan mga kababayan sa kanilang mga akusasyon. At kanino ba ang burden of proof mga kababayan? Nasa prosecution, panoorin niyo po ha. Pero dapat ipatawag din yung La Chica, yung Nolasco. Nolasco. Bakit ayaw nila mga kababayan? Nung tinanong ang prosecution, ang sinasabi nila, pag-iisipan pa namin. Just the Lord. Kung ganyan ang sagot mga kababayan, alam natin yan dahil naranasan din natin magbenta dati mga kababayan Sa tuwing may customer mga kababayan na tatanungin mo, ano sir, bibilhin mo ba? Kung ang sagot mga kababayan ay pag-iisipan ko pa, wala na yan. As good as no. Sasabihin ay tatanong ko pa sa asawa ko, wala na yan. Kung talagang bibili yan mga kababayan, talagang sasabihin niya na oo. Pero babalikan ko lang, lalo babalikan ko lang, hindi na yan babalik. Pero yung prosecution na ipatawag nila sila Chica, ang sabi nila, pag-aaralan pa namin, pag-iisipan pa namin. Halata na masyado. Ayaw nila mga kababayan dahil masisira ang kanilang propaganda. If you would note, doon sa mga usapan ngayon, sa balita, kahit sa prosecution, pinag-aaralan daw nila. Pinag-aaralan. Ang tanong natin mga kababayan, hanggang kailan kayo mag-aaral niyan? Ilang buwan na yan mga kababayan? Puro aral. Hindi natututo. Kung kailangan ipresenta. Alam mo kasi yan, that is a parang para sa testig, para sa prosecution, pwede kong sabihin na alanganin yan Alanganin. Para silang kumuha ng bato pinukpok sa kanilang ulo. Dangerous. That's very hard to handle kasi parang hindi mo talaga testigo, hindi sa inyo, ilalatag mo doon. Hindi nila mako-coach mga kababayan. So hindi mo alam ang kaya niyang sabihin. Kaya Hindi mo alam kung sasabihin niya kanino niya binigay. Hindi mo alam yon. So, sa isang abogado kasi, sa isang trial lawyer, lalo pa na pag nagpipresenta ka ng testigo, ayaw mo yung bubulagain ka Bulaga! Andun si mga kababayan, si Tito Soto. Mula apari! Andun sa Bulaga. Ay nako. Pero yan mga kababayan, common sense will tell you na sila Chica dapat ang tanungin. Anong ginagawa nila? Ang pinipresenta nila mga kababayan, yung walang alam doon sa paggamit sa confidential fund dahil ipapalabas nila mga kababayan na hindi na nila masagot. Natural dahil hindi yan ang tamang person na dapat sumagot. For propaganda purposes lang nila yan mga kababayan. Para ipalabas sa tao na hindi na masagot kung paano ginamit. Samantalang kung sila Chica, dyan mga kababayan, siya ang makaka-explain yan. Yung gugulatin ka. Kasi hindi mo mapaliliwanag yan sa gitna paano kung magturuya kung kani-kanino. Paano kung sabihin niya, i-deliver niya sa ganitong tao. Kaya nga po, attorney. So, ganyan, sabi mo nga, partner, parang double-edged. Yes, tama yun. Double-edged sword. Na paano na to si Doris mga kababayan na tinawag na wakwak dati ni ni Tatay Digong? Uy, Doris? Nag-wig ka ba, Doris? O ano nangyari dyan sa buhok mo? Pero bakit pa kailangan pag-usapan? Bakit hindi na tayo mag-move on? Dahil nakuha na yung kailangan. Nakuha na ang move on sa inyong propaganda. Kung stop na pala, di magbotohan na. Alam naman natin na ang boto ng mga ungas na yan Sinasabi na kung sino ang nag-utos, kung sino ang talagang final say doon sa pagpapalabas ng pera na na-establish na. Ay, nako. Diretsuhin mo na si Sara ang mga kababayan final say niyan. Pero hindi yan ang issue.
Siya naman talaga ang final say dahil siya ang vice presidente. Ang issue dito, patunayan ninyo. Hoy, kayong nag-aakusa, patunayan ninyo na may nilustay o may binulsa si VP Sara. Hanggang ngayon, wala pa. Pero naman talaga. Meron naman talaga. Okay. Paliwanag ko yan, Doris, no? Kasi kasama dun sa joint circular na kailangan nilang patunayan ng opisina ng Vice President, of course, ng Department of Education, na papaano nila na-utilize ito. Which they did na, mga kababayan. Mayroon na nga silang report, mayroon na nga silang mga resibo, mayroon na nga silang mga dokumento. Ang problema, mga kababayan, ang COA nag-iinarte. Sa halip na acknowledgement receipt will suffice, mga kababayan, naghahanap sila ng official receipt na hindi naman required, mga kababayan. Yan ang mali sa COA, bumangag. Pangalawa, accomplishment report. Hindi nila tinatanggap, mga kababayan, yung accomplishment report kung walang nahuhuli na NPA, which is ridiculous at hindi nakalagay sa joint circular. Sila na naman ang COA na naman ang nag-iinarte. Meron talaga, mga kababayan, kompleto sa dokumento si Sara. Ang COA lang dahil bumangag yan, dahil under yan kay Bangag, kaya nagkaroon ng notice of disallowance. Kasi meron yan una, spending plan. Pangalawa, Which is paano meron. Mayroong spending nila plan. na-utilize ito. Meron din. Mayroon silang mga dokumento. Kaso ayaw tanggapin ng COA. Bigla ha? Bigla. Now, ang tanong natin, kung ayaw nyo nang tanggapin yan kay VP Sara, bakit tinanggap nyo yung kinangagba? Tingnan din natin na yung mga ibang gumagamit ng confidential fund dahil si VP Sara, hindi lang siya ang gumagamit ng confidential fund. Maraming iba. Si Boying Rimulya, sabi ni billion din daw. Irisi ba yun? Nagbulgar? Tingnan natin din. Ano yung accomplishment report? Mayroong accomplishment report pero ayaw tinanggap ng COA, mga kababayan dahil wala daw nahuling NPA. Tapos meron ba Stupid! silang evidence of success? Mayroong evidence of success. Ayaw nilang tanggapin dahil walang nahuli. Kasi lahat yun nakalatag sa joint circular. While, tama, Which is fulfilled, mga kababayan. Meron si may VP sinasabi Inday. mo na napatunayan naman yung aspeto na yun, nagkaroon ng pera, na-release, natanggap ni Colonel Lachica. Iyan, mga kababayan, hindi yan dinidispute. And it doesn't prove anything. Pati yung pera, mga kababayan, inilagay sa bag. Nonsense. Pero hindi kasi yun natatapos doon. Hindi natatapos doon. Napag-usapan ninyo ito noon. Nasa joint circular din, kung hindi mapatutunayan kung paano ito ginamit, diba? Hindi paano ito ginamit at paano ito ni-utilize, ang thinking, may prima facie evidence na maaaring ito'y misused. Okay. Maaari, pero sino ba dito ang di sumunod sa joint circular talaga, mga kababayan? Si VP Sara o ang COA? Tingnan nyo ang mga rason ng COA, mga kababayan, hindi nakalagay sa joint circular. Maliwanag yan. Maliwanag yan yung mataba na nagbigay ng notice of disallowance kay Sara. Maliwanag na inamin niya na wala yun doon sa joint Hindi circular. ginamit sa pampersonal na dahilan. So, these are things na pwedeng mag-play up kung hindi nila mapatunayan. But again, hindi mo lang kasi pwedeng bitawan yan sa prosecution. Bitawan ko na lang. Tapos bayaan mo na mag-raise ang prima facie evidence. It should appear that somehow they made efforts to show saan yung pera napunta. Wala pa silang mga kababayan Yung prosecution ang dapat magpatunay yan. Ayo. Pero hindi po. Hindi lang mangbintang ka dahil madaling mangbintang. Baliktad na ngayon, mga kababayan. Pagbibintangan kitang magnanakaw pero patunayan mo na hindi ka magnanakaw. Yan ang nangyari, mga kababayan, sa halip na ikaw maglabas ng patunay na nagnakaw talaga ako. Ba ang burden na magpatunay dyan ay yung inaakusuhan? Yan, Mali. maganda yung sinabi mo. Hindi. Ang burden kasi para patunayan yan, nasa prosecution. Nasa prosecution. Di ba? Sila ang magpatunay, mga kababayan. Baliktad ang nangyayari Bintang muna bago patunay. Si VP pa ang mapapatunay ng kanyang innocence. Kayo ang patunay prosecution. Discussion tayo, sir, dahil ganun pa rin. Same pa rin. Same as useless, kumbaga. Same Ganun as pa rin useless. ang pinag-uusapan at pinipilit pa rin po nila. Kaya dito, mga kababayan, pinaliwanag nila na bakit takot ang prosecution kay Lachica. Na illegal daw yung bibigay po ng pseudonyms o ng mga kakaibang pangalan sa mga espiya po ng gobyerno. Paulit-ulit po. Ano pong tingin dyan ng United People's Si Rapi Initiative? Tulfo, mga tulpok lang naman ang i-issue ng mga kababayan attorney, yung dynamics po ng confidential funds. Hindi nila Dahil mga makita bobo walang sila. batas na nagsasabing bawal 100% yung paggamit ng alias. Merong Commonwealth Act noong araw, napakatagal na,
Yan nga mga kababayan, in terms of confidential fund, allowed nga yan. Intelligence and confidential fund, allowed yan mga kababayan. At yan talaga ang advisable dahil mayroon niyang national security aspect mga kababayan eh. Na yung paggamit ng batas ng alias ay bawal kung kunyari umutang ka tapos gusto mo takasan ang utang mo. Gumamit ka ng alias para makatakas or para maka-circumvent ka sa NBI clearance o ganon. Pero mayroong mga exceptions doon na halimbawa yung mga artista gumagamit talaga sila ng alias at saka yung Yan si Lito Lapid. Anong totoong pangalan yan? protektahan ang buhay ng informant, napakahalaga nun. Mas importante ang buhay kaysa yung mga circular na yan. So yun nga, yung hanggang ngayon talaga hindi pa rin talaga umuusad, hindi nagpo-progress ang prosecution of the impeachment dahil iniiba nila, kinokorrupt nila ang definition ng confidentiality ng Kinokorrupt. intelligence fund. Yun nga yung nakakapagtaka dito eh. Kaya they have to corrupt the definition of confidentiality in order to accuse Sinisiraan somebody nila. of corruption. Kung ganyan pala mga kababayan, tingnan din natin ang confidential fund ng lahat. Hindi lang kay VP Sara. Unahin natin kay Bangag which is multiple times, 1,000 times bigger than VP Inday. Opo, ano ang tingin mo sir na na-establish kung meron man ng prosecution ngayong araw sa pagkaroon po kay Wala. Ma'am Gina Acosta, kawawa naman po, attorney. No. Nakakalas po ng mga Stupido katanungan daw. kanina na marami po sa netizens ang hindi po sumang-ayon kasi nagamit yung mga salitang stupid, mga ganun, attorney. Stupid, scammer, modus operandi. Modus operandi, no? Sinaligutan, no? Ang nagsabi na modus operandi daw. Okay, may stupid pa nga doon eh. Parang pinapalabas nila na pogo si Gina Acosta, no? Mm. Pero kung tutusin, as a disburser, nagawa niya ang trabaho as special disbursing officer. Itong si prosecution, iniiba nila yung definition or pinagpipilitan nila na merong hard and fast definition yung disbursement sa joint circular ng Commission on Audit. Kung babasahin niyo doon, wala. Ang nakasulat doon yung authority, na-define ng authority ng isang special disbursing officer. Pero yung word na disbursement mismo, hindi siya nakatali, wala siyang hard and fast definition sa joint Tama naman yun, di ba? Si Gina Acosta, dinisburse na niya kay La Chica. So, anong masama doon mga kababayan? Siya nga ang nag-disburse kay La Chica. Sa team ni La Chica. Ang pinapalabas kasi ng mga gunggong mga kababayan na, parang tinransfer na daw ni Acosta kay La Chica ang pag-disburse. Napaka-idioto na mga kababayan. Pag-iisip. ng Commission on Audit. Opo, sa inyo po sa UPI, sa hanay po ng mga dating opisyal ng AFP at ng PNP at ng mga untermadong personnel, bakit hindi na lang kaya AFP ang imbitahan? Kasi, di ba? Sila Chica! Para may paliwanag. Sila Chica Gusto mismo. Kaya nila na mabuyang-yang sa publiko yung dynamics. Hindi, Matutuwa, magtatalon itong mga NPA. it doesn't make sense. Doon nga Sa tuwa mga kababayan. Kaya nagtataka bakit hindi yung mismo, yung gumagamit ng alias halos araw-araw for the past 3 decades, gumagamit ng alias itong sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police. Ginagamit talaga yung alias to protect the life and safety of the informant. Opo, tsaka na-establish kanina, attorney, na yung tree planting pala, bakit nasali sa tree planting? Kasi may surveillance bago ang tree planting. Hindi mismo ang tree planting mga kababayan ang pinondohan. Yun yung sinabi ni Gina Acosta. At natanong din kung bakit kasali ba sa confidential funds yung mga lamesa at mga upuan? Meron naman pong, sabi ni Ma'am Gina, may mga ganun pong operasyon ng OVP. Di ba? May mga medical missions naman na kadalasan po, kailangan po ng lamesa at ng upuan. Mga ganung dynamics ba, attorney, na hindi mo maintindihan bakit ayaw nilang tanggapin yung paliwanag. Nagtataka din ka ako, ano yung bawal sa lamesa at upuan? For sure, nung hinakaras ng prosecution si Gina Acosta, nakapatong sila sa lamesa at upuan. Oo nga. So, kung gano'n, tatanggap lang pabalik sa kanila. Why are they asking those questions on a table and chair kung gano'n? Pero sa talaga, sa counterinsurgency, yung mga ganyan na malilit na bagay, hindi yan pinag-iinitan. Siguro tanongin nila ano yung value ng table.
kung ano lang yan, kung yung mga monoblock lang yun o ano. Tapos yung ano talaga, yung pagtanim ng puno, alam nyo ba sa mga agrarian reform communities, sa mga rebel returnee rehabilitation camps, talaga nagtatanim ng puno doon. Tapos binibisita pa kung ano yung progress ng growth of the trees. Dahil kung minsan binibigyan ng livelihood mga rebel returnees. Pero it will take some time, 3 years para i-evaluate yung success or failure of the program. Lalong-lalo Oo nga, no? Hindi lang yan naman isang beses yan, mga kababayan. Babalikan pa yan, i-check yan. So, continuing, mga kababayan, ang sa monitor. mga agrarian reform communities, 3 years talaga yun, ina-average nila. Dahil yung first year and second year, hindi pa guaranteed yung success ng mga rebel rehabilitation programs. Opo. Pero bago lang po si partner Admar, Attorney Melchor, ilang beses po natanong kanina sa trial, no, kung iimbitahan ba itong si Colonel Lachica. Ayan. Pinag-iisipan pa raw eh. Attorney, tingin mo. Pinag-iisipan. Para magkalinawan, ba't nila hindi imbitahan si Colonel Lachica? Tingin ko, takot sila eh. Takot sila. Ayan, takot. La Chica, it's so simple to Cut. at least lang pananigan nila na umattend doon sa sessions o gano'n, or Takot pa more. gusto nila itong si Gina Acosta na kasi sa psychologist nila, alam Kasi hindi makakasagot si Gina eh. Yan ang talagang purpose sila, mga kababayan. Na ipalabas na hindi na nila masasagot. na hindi naman ito yung tipong kayang magbitbit ng purse or bag papunta sa mga bundok para ipamudmod sa mga inaakit na rebelde na magbalik loob sa pamahalan, no? So, tingin ko psychological, gusto nilang talagang ipitin hanggang umiyak si Gina Acosta. Alam Tapos babuyin din ni Rafi Tulfo, no? nilang hindi nila magagawa yan kay Raymond Dante Lachica. Attorney, mayong gabi. Delikado po bang may tuturing ng isang judge ay direktang magsasabi na stupid. nanakaw yung Misuse, lustay. Pagdududaan pa naman, Nilustay ninyo, ganyan. kung saan napunta yung pera. Kasi kanina sa linya ng pagtatanong, parang kumbinsido na siya na Kaya nga, no? pagnanakaw at parang naging sangkalan lang itong si Acosta po, attorney. Yun ang misleading question na nakapalupot sa loob ng question yung pinagpipilitan na conclusion na nagnakaw. Kung tutusin, wala eh. Baliktad pa nga eh. Yun ang misleading question kung tutusin, na meron kang kinakarga sa question mo na Balitang may tumapalo ka sa karga. conclusion na nagnakaw na yung kung sino man yung inaakusa mo, no? So misleading questions yun. Kaso nga lang, hindi mo pwedeng supalpalin ang senador sa misleading question eh. Meron silang liberty, mga kababayan, na magtanong na kahit pabastos. Diyos ko Lord, dapat nga in ethics complaint na itong si dalawang tulpong mga animal, mga kababayan. Opo. Yung pagtatanong ng prosekusyon, dahil halimbawa, after na maibigay ni Acosta yung pera kay Lachica, kine-question kung napunta ba talaga doon sa tamang pagbibigyan ng pera o baka ibinulsa or natanggap ng pangalawang pangulo. Pero hindi naman nila ma-establish sino ba ang magbibigay ng ebidensya na natanggap mismo ng pangalawang pangulo, sino ba ang magbibigay ng ebidensya na ibinulsa ni Lachica yung pera. The burden of proof, mga kababayan, nasa prosecution. Dahil ba after kay Acosta, pagpunta kay Lachica, hindi na alam kung saan na napunta or pinagdududahan nila kung napunta ba doon sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt yung pera, tama na po bang paghinalaan agad na mali? Hindi ba yun pasok sa presumption of regularity, attorney? Pasok siya sa presumption of innocence din, at saka presumption of regularity. Kung sinong nag-akusa, kunyari may haka-haka sila na binulsa ng kung sino man after disburse ni Gina Acosta, yun ang may burden na mag-prove na Pero ito mga senatong, mga kababayan, kagaya na tulpok eh. Conclusion na, mga kababayan, nilustay ninyo? Ganyan pa. How about yung mga taong bayan na nanakawan sa misuse na pera?
Wisit talaga to, no? ng irregularity. So, hindi pwede magsasalita lang kung mag-aakusa lang tapos walang kasamang proof or evidence of yung sinasabi nilang napunta kung saan-saan, no? Kasi since nanggaling yan sa bibig ng prosecution, edi yung prosecution na yan na nagbigkas siya mag-prove. Kaya nga. Important na mag-prove. Hindi yung Oo. hindi yung inakusahan. Ang nag-akusa ang dapat magpatunay. Opo. Doon po sa terminong pag-disburse ng pera, malinaw po ba kung ano ba yung parang pinaka-ibig sabihin ng disburse, pag-disburse? Dapat ba si disbursing officer, siya mismo yung Sabi nga ni ni Gina na dinisburse niya kay Acosta. So na-disburse mga kababayan. Dinisburse niya kay La Chica. magbigay o yung pagbibigay ba niya ng pera according na rin sa utos ng pangalawang pangulo, at dahil alam naman niya na security officer ng OVP si La Chica, yung pagbigay ba niya ng pera ay parte yun ng pag-disburse o yung disburse na tinatawag ay dapat siya mismo yung magbibigay doon sa mga recipient ng confidential funds? Hindi, yung disburse, kasi yung root word ng disburse, dalawang words yun. Release. Yung prefix, at saka yung burse. Yung burse ay B-U-R-S-E, French word yun o Latin word, na kuminsan nanggaling yan sa bulsa o bursa. Or So, bag, pag-release. in short, bag. Pag sinabi mong disburse, nilabas mo sa bag. So, ang paglabas sa bag, no, whether figurative or literal, at naiabot na ni Gina Acosta kay Raymond Dante La Chica, As good as disbursed na yon mga kababayan. yun na ang disbursement, no? So, dahil nailabas na sa bag, no? Tapos, binitbit ni Raymond Dante La Chica sa kung saan man, usually sa mga insurgency areas, implementation na yan at accountability ay na-establish na kumbaga nagawa na ni Gina Acosta yung trabaho niya, na-disburse na niya, sa implementation na lang ang ginagawa nung ni La Chica, yung pinakaano mismo. Hindi kailangan na si La Chica mismo magdi-disburse dahil hindi naman siya Special Disbursement Officer. Siguro yung pwede natin gamitin ang halimbawa dito na naalala niyo yung Supreme Court case noong 2014 tungkol sa Disbursement Acceleration Program o yung DAP, kung saan naging disburser yung buong executive branch of government. Dahil nung panahon na yan, parang ini-impeach nun dati si Chief Justice Renato Corona. At yung incentive o suhol o kung ano man ang tawag doon, yun yung naging DAP, Disbursement Acceleration Program. Sinabi ng Supreme Court na yun yung illegal dahil yung purpose is unethical, no? Pero dito naman na ito si Gina Acosta na ginagawa niya yung trabaho niya na lahat ng mga nakaraan sa kanya na sa peace process o counterinsurgency, ganun din ang ginagawa. Eksakto. Standard ang ginagawa nila. Lahat, even right now as we are speaking, habang nag-uusap tayo ngayon, yung iba doon sa peace process, ginagawa pa rin nila, may SDO na nagdi-disburse, no? So nakakapagtaka ano yung akusasyon kung Wala nga silang mga kababayan There's no case at all. Pinapalabas na krimen yung hindi krimen. So, Yung ginawa ni hindi crime yun, yung ginawa ni Gina Acosta. so kumbaga, yung sinasabi na Tapos tatakutin pa, ikaw ang mananagot, ikaw ang makakasuhan. Tinatakot pa nila mga kababayan. bawal i-delegate yung pagdi-disburse ay hindi Hindi naman, it's not delegated at all. Na-disburse na nga niya doon nangyari. Kung ang punto nila mga kababayan kung ang punto nila is dinelegate, sana si Gina Acosta ang nag-withdraw sana si La Chica ang nag-withdraw sa land bank, napunta sa kanya, at hindi na dinaan mga kababayan kay Acosta. Yan ang delegation na hindi na dumaan doon, na bypass na mga kababayan. Hindi Sa pagkakaintindi nyo po, hindi nangyari dito sa sitwasyon na ito dahil parte ng pagdi-disburse ng pera yung pagtitiwala niya doon kay La Chica Dinisburse na nga niya kay La Chica. para si La Chica ang mag-implement ng mga confidential operations. Implementation na yung kay La Chica. Yes, parte ng yung pag-delegate, yung pagtiwala, yung hindi naman nag-delegate si Acosta kasi na-disburse na niya Correct. Yan ang dapat linawin na hindi nag-delegate. Nung naiabot na niya yung
pera kay La Chica, nagawa na niya yung trabaho niya as special disbursing officer. Tapos, yung pag-abot kay La Chica ay dahil tiwala at dahil instruction din ng lawful instruction ng head of agency para ma-implement yung purpose, which is peace process, counterinsurgency, buying information, pagtulong na rin sa rebel returnees. So, nagawa nila standard operating procedure, lawful operating procedure ang nagawa nila. Kine-question din nila yung paano verify ni Acosta na tama yung paggastos ni La Chica. At dahil nga No, sa yan. Yung issue nga mga kababayan, lagi nilang pinupukol. Samantalang yan naman ang talagang mga kababayan, ang kailangan ng disbursing officer na kunin yung accomplishment at saka yung acknowledgement receipts. tiwala, Enough kasama na na yun. rin yung mga dokumento, parang hindi kumbinsido yung prosekusyon at yung ilang mga senator judge na hanggang doon lang yung verification na ginawa. Tingin nyo po na ayon lang kasi nga ina-explain ni La Chica sa kanya na confidential in nature itong pinaggamitan ng pondo, kaya hanggang doon lang. At sa verification din daw ni Acosta, kini-question nila dahil mismo si lang ang nag-certify or nagsasabi na ito, napunta ito sa ganito, sa ganyan. Sa tingin nyo po, naayon pa rin sa Joint Memorandum Circular yun at walang nalabag ang ginawa ni Acosta? Walang nalabag ang ginawa ni Acosta dahil wala naman obligasyon si Acosta o kung sino man na i-convince yung prosecution. Baliktad, ang prosecution ang may obligasyon i-convince ang impeachment court. Dahil siyempre yung akusado, wala sa kanya ang burden na yan. Yung nag-a-accuse ang may obligasyon. Correct. Bubuhat ng burden na i-prove, i-convince yung impeachment court. No? Correct. So walang nalabag si Gina Acosta sa joint circular at sa batas in general. Opo. Pati yung pagtitiwala ni Vice President sa kanya kini-question din. Narinig natin kung saan siya nag-aral, ano yung kanyang pinag-aralan, pati ba yun kailangang O yun mga kababayan talagang dinadamay nila ang mga paaralan mga kababayan. Gusto nilang ipasuka na ang paaralan i-disown nyo to, isuka nyo ito. tanungin si Acosta ba ang dapat tanungin kung bakit pinagkatiwalaan ka na maging SDO ng OVP? Wala na silang pake doon. At saka besides ano yung pangit sa nag-aral siya ng Customs Administration, ano masama doon? Nag-aral siya sa Davao, bakit? Is Davao inferior to ano ba yung school nitong nalalait na to, no? So, Wala yan sa school mga kababayan. Yan si Romualdez, di ba? Saan yan nag-graduate? Magnanakaw? Si Marcos hindi graduate mga kababayan pero nag-aral yan sa sa Oxford. Hindi nga lang pumasa. Hindi talaga graduate mga kababayan na normal na pagka-graduate. Special diploma lang. Puro kawatan. Unang-una, wala silang pake doon kung si VP Sara ay nagtiwala kay Gina Acosta. Dahil ang decision na magtiwala o hindi magtiwala ay nasa tao na nagtitiwala yon. Pangalawa, nung naungkat nila na graduate ng Customs Administration, ano yan? Is that an inferior course? Ano yung punto naman nito, itong nanlalait na to, no? So, definitely, mas lalo lang magsisimpatize ang tao dito kay Gina Acosta. Opo, Attorney, sumatotal, hindi pa rin malinaw, wala pa rin matumbok na nagawang impeachable offense, lalong-lalo na yung pera ng bayan, laging inulit-ulit ito ng prosecution kanina na yung pera ng taong bayan. No, nakakatawa tapos ang nagsasalita niyan mga kababayan, mga maleta. Ay, kung sino pa ang maleta? Napunta sa bulsa o ninakaw ni Vice President Sara Duterte na matinding impeachable offense. Wala pa pong malinaw as of kaninang impeachment trial. Wala pong malinaw. Day 17 na ba tayo ngayon? Day 18 o day 9? Ang malinaw, mayroong maleta. Day 17 pa lang. Wala pa talaga. Wala pang impeachable offense na napapatunayan. In fact, yung word na disburse nga, ibig sabihin lumabas sa bulsa, hindi pumasok sa bulsa .
So parang nag-aaksaya tayo ng oras, magkano ba ang gastusin dito kada hearing sa Senado. Wala pa eh, sayang ang pera ng taong bayan. Sila ang dapat sila Ang dapat nga i-impeach si Bangag, di ba? ang ma-audit yung gumagawa ng mga itong sarasuela na to. Opo, attorney, si MJ Paulet. Sir, ano po ang mga hakbangin ng UPI? Hahayaan po ba niyo itong ganito na mga diskusyon na wala po nagka-counter? Wala po ba kayong mga panghimok dyan sa mga retirado pang iba na tahimik na magsalita at magpaliwanag? Sir? Ay, nagsasalita naman, pero wala talagang magagawa mga kababayan eh. Hanggat hindi, kung sabay-sabay lahat, no? Sabay-sabay talaga lahat. Hindi lang sa social media dapat. Wala tayong ibig sabihin na baka sabay-sabay lahat na manawagan ng hustisya. Dynamics po ng Delikado. intelligence and Yan eh, kasi mga nagsasalita, kinakasuhan mga kababayan, mga buwisi. confidential funds. Okay lang po ba ito sa mga kliyente po ninyo, attorney? Alam nyo, napansin nyo, biglang tumahimik yung akala nila biglang tumahimik, no? Itong mga men in uniform, no? Pero parang, alam nyo, parang yung tigre, pag biglang tumahimik yan, nagre-ready na yun. So, So, may aabangan, attorney. Yun po ba yung definitely, sinasabi? abangan ang susunod na kabanata. Opo, lalo pat medyo mahaba-haba pa po itong article 1. Mahaba-haba pa ang baba. Issue Ni na Renato kanila pong Babalo isinusunod po Reyes. sa Senate Impeachment Court, Attorney Melchor. Merong i-disperse yung taong bayan at magugulat na lang yung mga magnanakaw na to. Nako, pakakaabangan po namin, attorney. Mensahe po na nyo sa ating netizens, buong mundo nanonood po sa ating palatuntunan. Sa inyo po ang pagkakataon, sir, at mga nanonood din po sa telebisyon. Una-una, magpasalamat tayo sa taas, sa Diyos, magdasal tayo, na wag sana naman masyadong yung disperse ay baka maging disperse at baka kung maging kung ano pa, no? Pero pagka talagang magpupumilit itong kalokohan na to, puputok ang This madness has to end, mga kababayan. Madness na to eh. bulkan, no? So, magdasal tayo na sana maging mapayapa yung kalalabasan ng kumukulong damdamin ng taong bayan. Opo, yan po si Attorney Melchor. Maraming salamat. Anong masasabi dito mga kababayan? Post comes Valaw.